Sa loob ng maraming taon, minahal siya ng napakaraming tao sa bansang Briton. Para sa milyong-milyong tao, isa siyang pamilyar na mukha sa telebisyon. Isang sikat na host na kayang magpasaya ng mga bata, tuparin ang kanilang mga pangarap at mangalap ng napakalaking halaga para sa mga ospital at charity works. Pero may isang bagay na hindi alam ng publiko. Sa likod kasi ng kanyang kasikatan, kapangyarihan at reputasyon bilang isa sa pinakamamahal na personalidad sa telebisyon, may isang madilim na lihim na hindi mabubunyag sa loob ng maraming dekada. Pero nang tuluyan itong lumabas, ito ay ikinagulat ng buong bansa. Ang hindi alam ng marami, ang lalaking pinagkakatiwalaan ng mga magulang, hinahangaan ng mga bata at minamahal ng milyong-milyong manonood ay may itinatagong bahagi ng kanyang buhay na halos hindi kapani-paniwala. Ito ang kwento ni James Wilson Vincent Saville o mas kilala sa buong mundo bilang si Jimmy Savile. Siya ay dating minamahal na television host na kalaunan ay nakilala bilang isang prolific sexual abuser at inakusahan ng panggagahasa at sexual na pang-abuso sa daan-daang mga biktima, lalo't kabilang na ang mga bata. At kung katulad kitang mahilig makinig at manood ng ganitong mga kaso at misteryo, i-like na ang videong ito at mag-subscribe para magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Krimen X-Files. Ang kwento natin ngayon ay nagsimula noong ika-31 ng Oktubre taong 1926 sa hilagang lungsod ng Leeds sa United Kingdom. Ipinanganak si Jimmy sa isang pamilyang pinamumunuan ng kanyang ina na si Agnes Saville na tinatawag niyang Duchess at ng kanyang ama na si Vincent Saville. Si Jimmy ang bunso sa 7 magkakapatid at sa kanilang 7, inilarawan si Jimmy bilang isang spoiled na anak. Sa kabila ng estado ng kanilang pamumuhay noon, dumaan din sa matinding hirap ang kanilang pamilya noong Great Depression gaya ng maraming pamilya noong panahong iyon. Hindi lang iyon dahil ilang beses ding nagkasakit si Jimmy noong siya'y bata pa. Ang pinakamalala rito noong 2 taong gulang pa siya ay nang magkaroon siya ng matinding pneumonia na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Lumaki si Jimmy bilang isang Katoliko at nag-aral siya sa isang Catholic school sa Leeds na medyo mahigpit. Sa paaralang iyon ay nakilala siya bilang isang batang rebelde at nagkaroon siya ng reputasyon dahil sa kanyang pagiging makulit at pasaway. Wala siyang ipinapakitang anumang senyales ng pagiging mahusay sa akademiko at ayon nga sa mga ulat, nahirapan din ang marami sa kanyang guro para siya ay kontrolin. Gayunpaman, wala namang indikasyon noon na nagpapakita siya ng mga unang senyales ng mas madilim na pag-uugali na ipapakita niya pagdating ng mga sumusunod na taon. Noong 14 na taong gulang pa lamang siya, dahil sa problema sa pera, napilitan siyang tumigil sa kanyang pag-aaral at magtrabaho. Karaniwan itong desisyon para sa mga pamilyang kabilang sa working class noong mga panahong iyon. At noong ang World War II, ipinatawag si Jimmy para magtrabaho sa mga minahan ng carbon bilang suporta sa pagsisikap ng Britain sa giyera. Napakahalaga ng trabahong ito dahil kailangan ang carbon para mapatakbo ang Britain habang nagaganap ang labanan. At habang nagtratrabaho sa ilalim ng lupa, nagtamo siya ng matinding pinsala sa gulugod dahil sa isang pagsabog na kalaunan ay sinabi niyang inabot ng maraming taon bago siya tuluyang nakarecover. Napakatindi at nakakapagod sa katawan ang nangyaring iyon sa kanya at ang pagkakahiwalay sa ilalim ng mga minahan ay nag-iwan ng matagal na epekto sa kanya. Kalaunan, ginamit niya ang pinsalang ito bilang dahilan kung bakit napakaraming oras ang ginugol niya sa isang ospital para sa mga taong may spinal injury. Madalas palakihin ni Jimmy ang ilang bahagi ng mga karanasan niyang iyon sa panahong iyon. Isa itong ugali na nanatili sa kanya sa buong panahon ng kanyang public career. Pinaghahalo niya ang mga totoong pangyayari at mga kwentong siya mismo ang bumuo tungkol sa kanyang buhay para likhain at hubugin ang personalidad na ipinapakita niya sa publiko.
Pagkatapos naman ng World War II, lumipat si Jimmy sa industriya ng entertainment. Nagsimula siya sa pagpapatugtog ng mga records sa mga dance hall sa Manchester at kalaunan ay nagkaroon siya ng mga posisyong pang-manager. At dito, nagsimula ang kanyang pag-asenso. Umakyat siya sa iba't ibang posisyon hanggang sa tuluyan siyang makakuha ng trabaho sa radyo. At noon ngang taong 1958, sa edad na 32 taong gulang, nagsimula siya bilang DJ sa Radio Luxembourg. Sa panahong ito, nakilala siya dahil sa kanyang talento pero higit sa lahat dahil sa kanyang pagiging kakaiba at flamboyant. Noong taong 1960, nagdebut si Jimmy sa telebisyon bilang DJ sa isang TV show na tinatawag na Young at Heart. Inilarawan ang kanyang energy bilang nakakahawa at nakuha niya ang puso ng maraming manonood. Dahil sa kanyang personalidad, kinuha siya ng BBC bilang pinakaunang host ng sikat na TV show na Top of the Pops noong taong 1964. Ang BBC ay nangangahulugang British Broadcasting Channel at mula noong taong 1975 hanggang taong 1994, nag-host siya ng sarili niyang TV show na tinatawag na Jimmy Fix It. Ang Jimmy Fix It ay isang primetime TV show na nakatuon sa pagtupad sa mga pangarap ng mga bata. Sumusulat ang mga bata kay Jimmy para makasali sa show at umaasang matutupad ang kanilang mga kahilingan. Sa loob ng 19 na taon, binihag ng Jimmy Fix It ang isang buong henerasyon at gustong-gusto ng bawat bata na magkaroon ng kanilang sariling sandali sa show na iyon. Ang mga batang nakapasok sa show ay binibigyan ng medalya na may mga salitang Jim fixed it for me na nakaukit dito. Para sa mga bata, para itong pinakamahalagang premyo na maaari nilang makuha. At bago pa man ang panahon ng Jimmy Fix It at hanggang sa kanyang pagkamatay noong taong 2011, itinuring siya bilang isang kahangahangang philanthropist at minahal ng husto ng maraming British people. Kilala siya sa kanyang malawakang charity work at sa paglikom ng malaking halaga ng pera para sa mga ospital gaya ng Leeds General Infirmary at Broadmoor. Tinulungan na niya ang mga institusyong ito mula pa noong 1960s, nagtratrabaho bilang porter at tumutulong sa mga staff habang siya rin ang nangunguna sa maraming fundraising efforts. Lalong napagtibay ang imahe niya bilang isang taong mapagkawang gawa dahil sa mga pagkilalang natanggap niya. At noong ang taong 1971, ginawaran siya ng OBE at noong 1990, ginawaran pa siya ng titulong Knight. Tinatayang nakalikom din siya ng mahigit 40 milyong pounds para sa charity na kanyang ginawa. Noong taong 1968, nagsimulang magtrabaho si Jimmy sa Broadmoor at ito isang high-security psychiatric hospital na pinaglalagakan ng mga delikadong offender na may malubhang sakit sa pag-iisip. Kahit wala siyang anumang medical qualifications, binigyan siya ng honorary executive status at naging miyembro siya ng managerial board ng ospital kung saan nagkaroon siya ng malaking impluwensya sa pagpapatakbo nito. Bukod sa trabaho niya sa ospital, nagkaroon din si Jimmy ng posisyon bilang teaching assistant sa Duncroft Boarding School para sa mga babae. Dahil sa kanyang kasikatan sa buong buhay niya, naging kaibigan ni Jimmy ang ilang makapangyarihang tao mula sa elite. Kabilang dito ang kasalukuyang King Charles III at Prime Minister Margaret Thatcher. Pakatandaan ninyo ang detalyeng ito habang tinatalakay natin ang video. Ilang beses ding lumapit sa kanya si Prince Philip para humingi ng payo tungkol daw sa kanilang pagsasama ni Queen Elizabeth II. Nag-host din si Jimmy ng tinatawag na Friday Morning Club. Isa itong coffee morning na ginaganap sa kanyang penthouse na tanaw ang Round High Park. Regular na nakikita roon ang mga kaibigan ni Jimmy Savile at tumakbo ang club ng mahigit 20 taon. Kabilang sa ilan sa mga dumadalo ang mga matataas na opisyal ng pulisya noon. Noong taong 2011, 2 araw bago ang kanyang ika-85 na kaarawan, namatay si Jimmy Savile at itinuring siya bilang isang pambansang kayamanan. Pero nang sumapit ang anibersaryo ng kanyang pagkamatay,
Isang madilim at nakakakilabot na katotohanan ang lumantad. Noong taong 2012, inilabas ng ITV ang isang documentary na naglantad kay Jimmy bilang isang malawakang sexual predator at ibinunyag ang isang nakakagulat na kasaysayan na umabot ng mahigit 6 na dekada. Napag-alamang mahigit 600 tao ang naging biktima niya mula pa sa edad na 5 hanggang 75. Isiniwalat ng mga investigasyon ang malawakang mga krimen sa 28 ospital. Kabilang dito ang mga biktima sa isang specialist spinal hospital, Leeds General Infirmary, Broadmoor at Duncroft School. Habang nagpapakitang tumutulong siya sa mga staff, pasyente o estudyante, pumupunta siya sa mga lugar na ito at nagkakaroon ng halos walang limitasyong akses sa mga taong lubhang mahihina. Mga taong may kapansanan, may schizophrenia, paralisado o mga bata. Pero hindi kailanman humarap si Jimmy sa korte dahil lumabas ang mga alegasyong ito pagkatapos niyang mamatay noong taong 2011. Maraming tao ang nakakaalam sa ginagawa ni Jimmy at may ilan pa ngang nagtangkang ilantad siya noon pa. Hindi kayang talakayin ng video na ito ang lahat ng aligasyong ginawa laban kay Jimmy Savile dahil sa napakalawak na saklaw ng kanyang mga ginawa. Gayunpaman, tatalakayin natin ang kakaunting impormasyong meron tungkol sa kanyang mga unang krimen at magtutuon tayo sa mga biktimang naglakas loob na ikwento ang kanilang mga pinagdaanan. Ang pinakamaagang ebidensya ng kanyang sexual assault ay mula noong taong 1955. Sa edad na 24, namamahala si Jimmy sa mga lunchtime at nighttime dance sa mga dance hall sa Manchester. Dahil sa mga event na ito, nagkaroon siya ng halos walang limitasyong akses sa mga kabataan na mahihina at madaling maimpluwensyahan. Sa isa sa mga event na iyon, may naiulat na isang kaso ng sexual assault. Inimbestigahan ng Manchester Police ang kaso pero hindi nabigyan ng biktima ng sapat na pangangalaga at atensyon na nararapat para sa kanyang kaso. Sa huli, dahil sa kakulangan ng ebidensya, ibinasura ang kanyang unang krimen at naiwan ang biktima na walang hustisya. Nang tanungin tungkol sa mga ganitong aligasyon, itinanggi ni Jimmy ang mga ito. Sinabi niyang bilang isang DJ, napakaraming babaeng gustong maging groupies niya at sa ganitong paraan ay minamaliit niya ang mga aligasyong ginawa laban sa kanya. Makalipas ang ilang taon, ganoon din ang naging tono ng ilang kasamahan niya na sa isang nakakakilabot na paraan ay tila pinapagaan at tinatakpan ang bigat ng mga aligasyon. Pagkalipas ng 5 taon, inakusahan si Jimmy ng pang-aabuso sa isang 10 taong gulang na batang lalaki. Nasa labas si Jimmy ng kanyang hotel nang lapitan siya ng isang batang nakakakilala sa kanya mula sa unang TV appearances niya. Binigyan ni Jimmy ng autograph ang bata pero sinabi niyang may kapalit ang autograph na iyon. Dinala niya ang bata sa isang tagong bahagi ng hotel reception at doon niya pinasok at inabuso. Noong taong 1965, pinasok naman niya ang isa pang 14 na taong gulang sa kanyang bahay. Sa pagkakataong ito, babae naman ang naging biktima niya. Sinundo niya ito mula sa nightclub at kahit tumanggi ang babae, pinilit niya itong gawin ang ayaw nito. Noong taong 1972, hinipo ni Jimmy ang 12 taong gulang na bata sa likod ng entablado ng Top of the Pops. Ito'y 2 babae at 1 lalaki. Mahaba ang listahan ng mga anonymous na ulat laban sa kanya, ngunit noong mga panahong iyon ay hindi ito sineseryoso. Gayunpaman, ang mga sumunod na testimonya ay unti-unting nagbunyag ng nakakagimbal na katotohanan kung paano inabuso ni Jimmy ang napakaraming tao at kung gaano kalalim at kadetalye ang mga pangyayaring iyon. Noong taong 1972, si Susan na nananatiling lihim ang apelyido ay isang 21 taong gulang na trainee noon ng optician. Si Jimmy Savile naman ay isang lokal na celebrity na nasa edad 40 at isa ring customer sa optician's practice kung saan nagtatrabaho noon si Susan. Una silang nagkita habang sumasailalim si Jimmy sa eye test sa basement ng klinikang iyon.
Mula pa lamang sa simula, nakaramdam na daw si Susan ng kakaiba at hindi magandang pakiramdam tungkol sa kanya. Naninigarilyo si Jimmy sa buong proseso ng pagsusuri at kahit hindi komportable si Susan, pakiramdam niya ay wala siyang kakayahang pigilan ito o sabihing tumigil. Pagkatapos nito, humiling si Jimmy ng home visit para maisukat daw niya ng maayos ang kanyang salamin. Ngunit kinausap niya mismo ang management at partikular niyang hiniling na ang ipadala ay ang babaeng may malaking dibdib at maikling palda. Ang taong tinutukoy niya ay walang iba kundi si Susan. Mag-isang ipinadala si Susan sa bahay ni Jimmy sakay ng taxi. Pagdating niya roon, agad na isinara at ikinandado daw ni Jimmy ang pinto sa kanyang likuran. Marumi at magulo ang bahay na iyon, nakakalat ang maruruming tracksuit, mga walang lamang kahon ng cereal at tambak na mga medalyon. Nakasuot daw si Jimmy ng tracksuit na bukas ang itaas na bahagi kaya nakalantad ang kanyang dibdib. Habang inaayos ni Susan ang kanyang salamin, bigla daw siyang hinipo ni Jimmy at pilit siyang hinalikan. Nang subukan ni Susan na umiwas at lumaban, lalo pang hindi naging angkop ang pagkilos ni Jimmy. Tumagal ito ng ilang minuto bago bigla na lamang bumalik si Jimmy sa normal na kilos na para bang walang nangyari. Sinubukan niyang pagtakpan ang insidente gamit ang kanyang karisma at pagiging palakaibigan. Inalok pa niya si Susan na ma-interview para sa kanyang programa sa BBC One Radio na Saville's Travels upang sana'y pagtakpan ang kanyang ginawa. Gulat at litong-lito si Susan at sa kanyang pagiging inosente noon ay pumayag siya. Naniniwala si Susan na maaring paraan ito ni Jimmy upang magkaroon ng kontrol sa sitwasyon o maunahan ang anumang posibleng akusasyon laban sa kanya. Matapos ang pangyayari, inihatid pa siya ni Jimmy pabalik sa trabaho gamit ang kanyang Jaguar habang paulit-ulit itong bumubusina at kumakaway sa mga taong nakakasalubong nila sa daan. Pagbalik sa optician's practice, ikinwento ni Susan sa kanyang manager at mga katrabaho ang nangyari. Ngunit sa halip na seryosohin siya, tinawanan lamang siya at hindi pinaniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Hindi niya iniulat ang insidente sa pulisya, hindi rin niya ito sinabi sa kanyang mga magulang at matagal niyang dala ang matinding hiya dahil sa pangyayaring iyon. Makalipas ang ilang taon, nakita ni Susan si Jimmy sa isang parke sa Leeds at hinarap siya tungkol sa kanyang pag-atake noon. Itinanggi ni Jimmy na nakilala man lang niya si Susan at binaliwala ang kanyang mga sinabi. Patuloy namang ikinwento ni Susan ang kanyang karanasan at may ilang tao ring nagsabi sa kanya na naging biktima rin sila ni Jimmy o may alam sila sa kanyang mapagsamantalang pag-uugali. Ngunit natatakot silang magsalita dahil halos buong bansa ay humahanga daw kay Jimmy. Noong unang bahagi ng taong 1974, pumunta si Jimmy Saville sa Duncroft Boarding School sa Surrey at ito'y isang paaralan para sa mga babaeng wala pang 16 na taong gulang. Doon niya naman nakilala ang 14 na taong gulang na si Karen Ward na ipinanganak noong ika-25 ng Marso taong 1954. Magulo ang naging buhay ni Karen at madalas siyang tratuhin ng masama ng kanyang stepfather. Kalaunan, naging katulad din ito ng pakikitungo ni Jimmy sa kanya. Dumarating si Jimmy sakay ng kanyang Rolls Royce at dinudumog siya ng mga estudyante para linisin at pakintabin ang kanyang sasakyan. Ang kapalit ay ang pagkakataong makasakay at makasama siya at pinapayagan din ng headmistress na si Margaret Jones ang mga estudyante na mapag-isa kasama si Jimmy. Ilang beses sumama si Karen kay Jimmy. Karaniwan, magmamaneho sila ng ilang milya bago huminto sa isang liblib na lugar kung saan siya ay paulit-ulit na hinahawakan at inaabuso nito. Pinipilit din niyang gumawa ng iba pang sexual na bagay kapalit ng pangakong maisasama daw siya sa isang TV show. Ganoon din ang ginawa ni Jimmy sa marami pang babae sa paaralan. Noong ika-7 ng Marso taong 1974, dinala si Karen at 4 pang 15 taong gulang na babae sa London para lumabas sa Clank Clink. May inimbitahang 32 taong gulang na komedyante roon na si Freddie Starr. Pinayagan ni Jimmy si Freddie na pagsamantalahan ang mga babae sa backstage at hinawakan sila nito ng hindi nararapat.
Kinutsa ang kanilang katawan at binigyan sila ng vodka at rum bago muling abusuhin ang mga ito. Tulad ni Jimmy, hindi rin nakatanggap si Freddie ng kaparusahan na nararapat sa kanya. Noong 1977, 9 taong gulang ang Club Scout na si Kevin Cook noon at tuwang-tuwa siyang maging bahagi ng paglabas ng kanilang grupo sa Jimmy Fix It. Puno ng excitement ang araw na iyon habang naglalaro ang mga bata at naghahagisan ng mga itlog sa isa't isa. Para kay Kevin, isa itong karanasang hindi niya malilimutan. Tinawag niya itong pinakamagandang araw na naranasan niya. Pero nang matapos ang filming, nalaman ng grupo na isang badge lang ang matatanggap nila para pagsaluhan nilang lahat. Nadismaya ang mga bata dahil umaasa silang bawat isa ay magkakaroon ng sariling alaala mula sa show na iyon. Pagkatapos ng announcement, direktang lumapit si Saville kay Kevin at inalok sa kanya ang badge. Tinanong niya si Kevin kung gusto nitong magkaroon ng kanyang sariling badge sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay para rito. Kalaunan, naniwala si Kevin na pinili siya ni Saville dahil binigyan ng kanyang ina ang presenter ng isang tie bilang regalo. Dinala ni Saville si Kevin sa kanyang dressing room. Madilim at marumi ang silid. Pagkapasok nila roon, inabuso ni Saville ang batang iyon. Habang nangyayari ang pag-atake, may isa pang lalaki na pumasok sa silid. Hindi na daw naalala ni Kevin ang mga nangyari pero malinaw sa kanyang alaala na ginawa rin niya ang pang-aabuso sa kanya. Pagkatapos, nagbigay si Saville ng maikling babala bago umakto na parang walang nangyari. Sa loob ng ilang dekada, itinago ni Kevin ang lahat ng ito bilang isang lihim. Sa parehong show, isa pang babae ang inimbitahang pumunta backstage kasama si Jimmy. Sapilitang itinulak siya sa isang madilim at maruming sulok kung saan siya hinipuan at marahas na inabuso. Lalong lumala ang pag-atake nang ihiga siya sa sahig at pigilan gamit ang bigat ng katawan ni Jimmy. Pagkatapos, sapilitang inabuso ulit ni Jimmy ang babaeng ito. Nanatiling anonymous ang kasong ito pero nasa edad 40 si Jimmy noon habang menor de edad pa ang babaeng iyon. Mula 1977 hanggang taong 1981, isang bata at inosenteng babae na si Samantha Brown ang inabuso ulit ni Jimmy mula edad 11 hanggang siya ay 15 taong gulang. Palaging nagsisimba si Samantha sa Stoke Mandeville Hospital kasama ang kanyang pamilya at doon din pumupunta si Jimmy. Dahil itinuturing siyang mahalagang tao, nasa presbytery siya kung saan tanaw ang seremonya. Bilang bahagi din ng kanyang tungkulin, kumukuha si Samantha ng mga plato roon para ipamahagi sa mga nagsisimba para sa mga donasyon. Sa tuwing pumapasok siya sa silid, nilalapitan na naman siya ni Jimmy. Nagsisimula ito sa pagyakap sa kanyang bewang at paghaplos sa kanyang likod, pero habang lumilipas ang panahon, lalong lumalala ang kanyang paghipo. Hinahawakan na niya ang mga binti ni Samantha at ipinapasok ang kamay sa ilalim ng kanyang palda. Lalong naging malala ang pang-aabuso hanggang sa sexual na abusuhin siya ni Jimmy gamit ang kanyang mga daliri at ilagay ang buong kamay sa kanyang lalamunan hanggang sa mahirapan siyang huminga. Hindi masabi ni Samantha sa kahit kanino ang nangyayari. Sinubukan niyang umiwas sa pamamagitan ng pagtanggi na magsuot ng kanyang Sunday best skirt at pagsuot ng maraming patong ng underwear para maprotektahan ang kanyang sarili. Sa mga pag-ataking iyon, iniiwan din ni Jimmy ang Dora jar na tila nasisiyahan sa panganib na mahuli. Sa lahat ng iyon, tinitingnan ni Samantha ang pari at tahimik na umaasang mapapansin nito ang ginagawa sa kanya. Dinala ni Samantha ang bigat ng kanyang karanasan sa loob ng maraming dekada dahil pakiramdam niya ay wala siyang mapagsasabihan. Isa pang biktima na tinukoy bilang Jane ang nagsabi sa BBC na inatake siya ni Jimmy noong 16 na taong gulang siyang pasyente sa Leeds General Infirmary noon. Una siyang isinama daw ni Jimmy sa isang lokal na tindahan para bumili ng sweets at magazines, kaya pakiramdam niya ay espesyal siya para dito. Pero hindi nagtagal, dinala siya sa basement ng ospital at inabuso.
Sinubukan daw ni Jane na magsabi sa mga nurse pero tinawanan lamang siya at hindi niya natapos ang kanyang kwento. Ang kanyang ina lamang ang naniwala sa kanya at ayon kay Jane, alam ng maraming staff at pasyente ang ginagawa ni Jimmy pero walang kumikilos. Sunod naman sina June at Jennifer Gibbons na mas kilala bilang Silent Twins. Ipinanganak sila noong taong 1963 at nakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang pagiging maitim. Noong 1982, nagsagawa sila ng serye ng pagpupunog at sa edad na 19, ipinadala sila sa Broadmoor. Doon ay nagkaroon si Jimmy Savile ng kanyang sariling living quarters, mga susi at halos walang limitasyong akses sa mga mahihinang pasyente. Isang araw, nakita niya ang magkapatid at tinukoy silang dalawa na para bang pinagpapasyahan kung sino ang una niyang kukunin. Nasaksihan ito ng mga staff pero wala nang nag-report at walang nanagot sa kanya. May iba pang kaso ng pang-aabuso sa Broadmoor, kabilang ang isang babae na inabuso niya sa loob ng kanyang motorhome na nakaparada sa bakuran ng ospital. Sa isa pang insidente, isang documentary crew ang sumusunod kay Jimmy nang pigilan siya ng isang pasyente. Hiniling sa pasyente na gumuhit ng larawan ni Jimmy Savile at ang resulta ay isang larawang nagpapakita sa kanya bilang isang masamang tao. Tinanong ni Jimmy ang babae kung ano ang ginawa niya para ganoon siya tingnan. Ang sagot ng pasyente ay lahat-lahat. Tumawa lamang si Jimmy at tumingin sa kamera na para bang walang bigat ang sinasabi nito. Walang nakaligtas sa mga ginawa ni Jimmy Savile, maging ang kanyang sariling great niece na si Caroline Robinson. Ibinunyag niyang 2 beses siyang minolestya ng kanyang tiyuhin, isang lalaking itinuturing ng kanilang pamilya na halos hindi maaaring galawin at parang banal na tao. Noong 15 taong gulang si Caroline, hinawakan ni Jimmy ang kanyang dibdib sa isang christening party. Sa isa pang pagkakataon, sinubukan naman niyang hikayatin itong hawakan ang ari nito. Ibinahagi rin ng actress na si Julie Fernandez na hinipuan siya ni Jimmy habang nakaupo sa kanyang wheelchair sa BBC noong 14 na taong gulang pa lamang siya at kahit maraming tao ang nasa paligid. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na dumarami ang mga aligasyon laban kay Jimmy pero walang naging resulta ang mga ito. Noong taong 1990, in-interview si Jimmy Savile ng The Independent at binaliwalan niya roon ang atensyon ng mga batang babaeng tagahanga at itinuturing itong inosente lamang. Iginiit niyang hindi raw lumalapit sa kanya ang mga batang babae dahil interesado sila sa kanya, kundi dahil kilala niya ang mga sikat na taong hinahangaan ng mga ito. Noong taong 2000, naging paksa si Jimmy Savile ng documentary ni Luis Teriox na nagpapakita ng ilang senyales ng kanyang madilim na personalidad at kakayahang mangmanipula. Sa una ay nagduda si Luis pero kalaunan ay inamin niyang dumating siya sa puntong hinangaan pa niya si Jimmy. Habang lumalaki ang mga aligasyon laban sa kanya, lalo rin siyang nagiging agresibo sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Noong taong 2008, kinasuhan niya ang mga journalist matapos siyang iugnay sa pang-aabuso sa isang children's home sa Jersey. Itinanggi niyang nakapunta siya roon pero pinabulaanan ito ng mga litratong nagpapakitang naroon siya kasama ang mga bata. Nagbanta rin siya sa mga editor at maging sa mga pulis upang pigilan ang mga aligasyon. May mga ulat din mula sa dati niyang mga katrabaho tungkol sa di umano'y necrophilia at sa kanyang access sa morgue. Pagkamatay ni Jimmy, nag-broadcast ang BBC ng tribute program para sa kanya habang isinantabi naman ng Newsnight investigation na naglalaman sana ng testimonya ng kanyang mga biktima. Dahil dito, muling napatahimik ang mga biktima. Noong taong 2012 lamang, matapos ang documentary ng ITV, nagkaroon ng mas malawak na investigasyon. Sa mga naitalang krimen, may 126 sexual assault at 34 penetration offenses, kabilang ang 73% ng mga biktima ay wala pang 18 taong gulang. Umabot sa 600 ang mga kilalang aligasyon, bagamat posibleng mas madami pa ang hindi naiulat.
Dahil sa iskandalo, hinarap sa matinding pagsusuri ang BBC, NHS at mga ahensya ng gobyerno. Inalis ang kanilang mga parangal at hindi na muling ipinalabas ang kanilang mga palabas. Ang lalaking minsang itinuring na bayani ay tuluyang nahayag bilang isang prolific sexual offender. Inalis at winasak din ang kanyang lapida sa Scarborough, samantala marami sa kanyang mga biktima ang patuloy na namumuhay dala ang epekto ng kanilang mga pinagdaanan. At ang pinakamalaking tanong ay hindi kung paano nakalusot si Jimmy Savile sa loob ng maraming dekada, kundi kung sino pa ang maaaring nakatago sa loob ng organisasyong nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At kung gaya ng dati ay umabot ka sa dulo ng videong ito, huwag mong kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.